magsiparito kayo, tayo magsiawit sa Panginoon, tayo magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo magsiarap sa kanyang harapan. Salamat. Tayo magkaingay na may kagalakan sa kanyang ang ating Diyos Ama, dakilaing lubos ang pangalan niya, pagkat nagbibigay ng ginawa siya, purihin siya hanggang purihin ang pangalan niya, at ating pasalamatan siya ng puso't kaluluwa, dahil sa ating pagsinta. kanyang ibigay, buong niyanganan, kaya tayo ngayon ay magpuliwas ng dahil sa pagliligtas. Purihin ang pangalan niya, walhatiin pasalamatan siya ng puso't kaluluwa, dahil sa ating pagsinta. Halina kay Jesus, sa kanya'y dumulog ang buhay at lakas, ay ating ihandog sa ating paglalang ng utang na loob. Purihin natin ang Diyos, purihin ang pangalan tayo po ay manalangin. Tunay nga po, O Diyos, na pinupuri ka namin sa gabing ito. Ikaw po, Panginoon, ang siyang manguna sa amin, sa aming pananambahan. Nawa, Panginoon, paalalahanan mo po ang iyong mga anak na wala pa po dito, na meron pong pananambahan ngayong gabi. Sasambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Ikaw po nawa ang siyang manguna, ang iyong banal na Espiritu, O Diyos, sa aming tagapagsalita. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy naming maluwalhati hanggang sa matapos kami sa aming pananambahan ngayong araw. Sa pangalan ni Jesus. Amen. O aking Panginoon, sa bawat araw, ang aking sasabihin ay tanging ikaw, sapagkat naiingat mo ang isang tulad ko. Buhay ko'y binago mo, O Jesucristo. O aking Panginoon, sa bawat araw, ang aking sasambahin ay tanging ikaw. Pagbasa po ng banal na kasulatan.
Kung meron po kayong dalang banal na kasulatan, samahan niyo po akong basahin sa Roma chapter 12, chapter 1, verse 1 up to 6. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, iyalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo kung ano ang Kanyang kalooban, kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Okay? Dahil sa kaloob ng Diyos sa atin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami, ngunit nabubuo sa isang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang meron tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na yon. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang pinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglilingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo. At ang mangaral ay mangaral kung may kaloob na pangaral. Kung pag-abuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung magkakawang gawa, gawin ito ng buong gala. Marami pong salamat sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pamagat po ng aking teksto ay ang Life in God's Service, pamumuhay Kristiyano. Paano ba dapat mamuhay bilang kinahabagan po ng Diyos? Ito pong Roma ay itong sulat ng Roma ay gawa po ni Pablo para sa mga hintil na mananampalataya na nasa Roma. Sila po, dahil sa sabi ni Pablo, bilang apostol, ipinagpatuloy niya ang pagministeryo hanggang sa ang kaligtasan po ay nakarating sa mga hintil. Na noong panahong iyon, ang mga Hudyo po ay patuloy sa pagmamatigas ng ulo, pagtalikod sa Diyos, at pagsuway sa Diyos. Kaya ang kahabagan po ng Diyos ay natanggap ng mga hintil. At dito nga po, sabi, sa sulat ni Pablo, may mga bagay siyang nais gawin ng mga hintil bilang kinahabagan ng Diyos. Sa verse 1 po, sabi, kinakailangan, meron tayong gawin. May mga tanong po ako, ano ang gagawin? Verse 2, paano gagawin? At verse 3, paano gagawin? Okay? Dito po sa 12, pamanhik po ni Pablo na sabi nga, dahil gusto niya bilang kinahabagan ng Diyos, may dapat gawin ang mga hintil. Pag manatiling ganun lang sila, tumanggap sa Panginoon, sapat na yun. Kaya nga ang sabi, iyalay ninyo ang inyong sarili bilang buhay na handog, a living sacrifice. Buhay na handog. Hindi po ito isang bagay na ihahandog, isang hayop na pinatay, kundi ang sarili ang nais pong ihahandog. So paano? Ano ibig sabihin noon? Nangangahulugan po, dahil kinakailangan sabi, meron tayong devotion. Sa verse 1, kinakailangan
meron tayong devotion na sa atin pong pamumuhay sa araw-araw ay para sa Diyos. Na tayo po ay namumuhay na may pagnanasang maglingkod sa Kanya. Higit sa lahat, kinakailangan mamuhay po tayong kalugod-lugod sa Kanya. Hindi ba ito ang nais ng Diyos? Kapag maganda ang ginagawa natin, tayo bilang magulang, di ba nalulugod tayo? Nalulugod? So yun po ang nais kinakailangan, magbigay kaluguran sa Diyos. At kinakailangan ito, mamuhay sa kabanalan. Dahil ito ang karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Sa buhay natin, uunahin ng Diyos. Meron tayong devotion sa lahat po ng ating gagawin. Magagawa ba natin to? Magagawa natin dahil kasama po natin siya. At ang nais pong ma-develop sa atin dito sa verse 1 ay ang godly character. Nilikha po tayong kawangis ng Diyos. Kaya ang nais niya, ang kanyang mga anak, siyempre, maka-Diyos, hindi makahayop. So, yun nais na, nilikha po tayong kawangis ng Diyos. Kaya ang kabanalan po, dapat makikita sa kanyang mga anak, lalo na po yung kanyang mga kinahabagan. At ang sabi nga, yung kanyang mga kinahabagan ay inihanda na niya hanggang sa kaluwalhatian. Diba? Biyayang ibinigay ng Diyos, kagandahang loob niya, para sa ating pamumuhay dito pa sa mundo. At hanggang sa kaluwalhatian, mararanasan po natin yun. Yun po ang biyayang ibinigay ng Diyos. No? Sa verse 2, sabi, paano gagawin? Yung una sabi, ano ang gagawin? Dito may tanong na, paano gagawin? Maliwanag po sinasabi, huwag umayon sa takbo ng mundo ito. Huwag umayon. Ano po ang ibig sabihin? Huwag umayon. Sabi, do not conform yourselves in the standard of the world, but be transformed. Mag-iba na kayo at magbago. O yung huwag kang umayon sa takbo ng mundo. Huwag natin, ano ang mga bagay na hindi natin dapat sundan? Ano ang dapat na ipamuhay natin? Sabi nga, huwag nating pabayaang hubugin ng mga kaugalian ito. Diba? Iba't iba ang kaugalian. Nakagis na natin sa ating mga magulang. No? Iba't iba. Ang mga kaugalian mula pa noon hanggang sa ngayon. Pero dapat huwag natin sang-ayunan. Huwag natin kompormihan. Diba? Kasi sa atin, likas na yung, lalo na, halimbawa, may nakita ka, may nabalitaan. Kasi sakit na po yun ng tao, di ba? Na kapag may nakita ka, nabalitaan, narinig mo lang, naniniwala. Kahit walang katiyakan, kahit walang kasiguraduhan. Katulad yan, sabi, ako, Tibiki, ang lakas daw yung bagyo. Rolly, ako, nakailangan. Ganun, sabi ko, iba talaga yung may salita ka ng Diyos. Di ba? Nakita mo na nagpapanig sila, natataranta sila, bili sila ng bilang gamit, lapit ng kuwan. Kasi, di ba? Maliwanag ang sinabi ng Diyos. Dahil nangyari yan, nung sila ay nasa dagat, may unos. Palibasa wala nga silang salita ng Diyos. Iba po talaga yung may salita ng Diyos. Anong sabi? Ang liit naman ng pananalig mo. Di ba? Kasama niyo ako, nahatakot kayo. So, dapat tala sa buhay natin. Yung mga nakagis nila ng ganun, may gawin tayong paraan. Pwede natin sa kanila, ipaunawa sa kanila, hindi ang pag-asa ang paniniwalaan. Madali kasing maniwala. Sabi kasi ng pag-asa Na kanino pag-asa? Nasa Diyos ang pag-asa. O kinabukasan, nakatulog ba kayo? Yun po yung bagyong Rolly. Nakatulog ba kayo? Hindi nga Bakit? Paano? Sinabi lang may bagyo, ganun kalakas. Ano ginagawa? Kahit yung kasama ko sa bahay, ganun din. Uy, may bagyo daw, ganun. Malakas daw ito. Ano sabi ko? Huwag niyong hintayin. Malalangin kayo na huwag matuloy. Dahil yun ang gamot natin sa panahon ito, panalangin at pag-iingat. Aba, kung may sinabi lang na ganun ayan, hindi na sila mapakalit. Nawala na ng kapayapaan sa kanilang libre.
Di ba? Kasi nga, madaling maniwala. Mga kaugalian, hindi natin paniniwalaan. Meron tayo eh. Di ba yung sa atin talagang may salita ng Diyos. Okay? Huwag mong kumponihan. Huwag mong ayunan. Huwag kang sunod ng sunod sa uso. Merong ganun. Gusto mo yung ganun. Huwag sama ng sama. Kung saan-saan. Kasi, baka matangay ka ng agos. Di ba? Huwag kang sumabay sa agos. Kapahamakan ang mapupuntahan mo. Buti, kung ako kasama mo, tiyak na, kinahabagan din yun. Sabihin, Kristiyano ang kasama mo. Pero kung ikaw sumasabit lang, nayakag ka, pero tayo naman. Sabi nga, sa buhay natin, kinakailangan, yung sa verse na to, kinakailangan, may tamang desisyon. Sa buhay mo, na kinakailangan, huwag kang umayon. Ilaw ka nga nasa libutan, hindi ba? Ilaw ka eh. Asin ka nasa libutan. Hindi ka yung lagi na lang inaalagaan, lagi na lang sinusubaybayan, lagi na lang sinasabihan. Kristiyano na yun. So, sabi, huwag kang umayon sa takbo ng mundo. Huwag mo silang tularan. Para hindi ka mahawa. Sabi nga tayo, sabi sa atin, stay at home, keep distance. Pag-iingat. Para hindi ka mahawa. Kung ikaw sama ka na sama doon, alam mo bawal dyan, alam mo masama dyan, baka sakaling tumito tayo dito eh. Kasi bukas parang wala na kayong kakainin. Kasi ganun yun, di ba? Ipakita natin, iba, hindi salita ng Diyos. Amen? Ipakita natin na iba. Kesa sa sanlibutan. Kung ano yung mga nakagis na nila, kung ano yung nakikita, kung ano yung namamana, yung pamamaraan nila, hindi pamamaraan ng Diyos. Pamamaraan nila. Akala sa ganung paraan, doon sila makakaraos. Doon sila masisiyahan. Ano nangyayari? Lalong nagkakambihirap-hirap. Kasi ang paraan nila, hindi makadiyos, makatao, walang katiyakan. No? Huwag umayon sa takbo ng mundo. Iba na kayo. Mga kapatid, panahon ng pagbabago ngayon. Hindi nyo nakapansin? Lahat na apektuhan, panahon ng pagbabago. Mag-iba na. Kung dati, puro pakanan ka, ibahin mo ang style mo. Kung maliwa ka naman, wala nang pinupunta yung ginagawa mo dyan, wala nang nangyayari, mag-iba ka na. Mag-iba ka na, ibahin mo na ang pag-isip mo, ibahin mo na yung style mo, iba na. Kung noong nakaraang mga panahon, nakaraang buwan, abala sa pag-iipon, abala sa mga kalayawan na gawain, pero ang para sa Panginoon, maliit na porsyento. Mga magulang at kapatid, sa panahon ito, inaalis lahat ng Diyos. Para ano? Siya ang ilagay sa isip. Dahil alam niya lahat ang nangyayari. Di ba? Alam niya lahat. Ang gusto lang niya, huwag natin sabihin, hindi niya alam ang mga nangyayari. Siya ay Diyos na makapangyarihan, kaya alam po niya ang mga nangyayari. Doon niya masubukan kung hanggang saan tayo, mga anak niyang kinahabagan, maniniwala sa Kanya, magtitiwala sa Kanya, mag-iba ng isip, ba? Magbago na kayo. Paano natin mababago ang ating pag-iisip? Mababago po ang ating pag-iisip kung palalayain po natin sa makamundong paraan ng mundong ito. Huwag na sunod na sunod. Magbago na tayo. Walang nangyayari dyan. Walang katiyakan. Walang assurance. Samantalang kung ang ginawa mo dati, dahil kinakailangan, may tamang desisyon ka, nagdesisyon ka ng tama, nasa tamang daan ka. Amen? Nasa tamang daan ka. Hindi ka mapapahamak. Malulugod pa ang Diyos sa'yo. Kasi sumusunod ka sa tama at meron kang devotion, nakikita ang Diyos sa buhay mo, nakikita ng kapitbahay mo, na may, ba talaga sila? Parang wala nga nangyayari. Parang hindi naapektuhan ng mga nangyayari. Diba? Nakikita nila, pero di ka lang, parang wala. Still, hindi nga naapektuhan ng mga pangyayari at nakakapag-share ka pa ng salita ng Diyos. Hindi dapat yun ang maging papel natin. Nagbabahagi tayo sa kanila. Maging kalakasan sa kanila. Sinabi lang, naku, bakit ito eh, gano'n ko. Oo nga, pati ikaw nataranta. Ipakita mo na. Ay, huwag yan. Huwag yun ang panghawakan natin. Salita ng Diyos ang panghawakan natin. Paano mababago ang isip?
sa pamamagitan, magbabago ang ating kalooban, sa pamamagitan ng pagbabago ng isip, sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Yung mga salitang pinag-aaralan natin, kasi nga, wala silang Biblia, maaaring hindi sila nakapagbasa ng Biblia. So, mapalad tayo. At meron tayong ganito, di ba? Nakikita nila, parang iba yung style nila, iba yung nahahawa. Nakikita nila na iba. Hindi yung umaayon tayo. Mababago ang ating isip, mababago ang ating kalooban sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isip at doon po natin malalaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin. Kung ano ang nais niya maging tayo. Dahil ang Diyos ang nag-iisip, alam niya ito ang mga bagay na makabubuti, nakakalugod, at ganap. Diba? Yun ang nais ng Diyos. Kaya, sa buhay natin, kung sa panahong ito kulang pa yung ating isipan na hindi pa talaga tayo nakikita ng pagbabago, di ba? Bagay, hindi naman tayo pwede magbago ng sarili natin. Diyos lamang ang pwedeng gumawa noon. Diyos lang po ang gagawa noon. Hakitaan tayo ng pagbabago kung papalayain po natin ang ating sa isip sa makamundong paraan ng pag-iisip. Bilang mga kinahabagan, ito ang nais ng Diyos, ang mabuhay ng kalugod-lugod sa Kanya. Hindi tayo sumusunod, hindi tayo naapekto ng mga pangyayari. Tayo ang maging kalakasan nila. Tayo ang supportan nila. Makita nila na, may Diyos tayo. Kasama natin. Diba? Magbago ng iba at magbago ng isip. Doon natin malalaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin natin. At kung ano ang nais niya, maging tayo. Hindi tayo nilikha para maging ganito lang. Hindi nga tayo nilikha para umubos lang ng yaman, dahil lang ng yaman, nandikas na yaman dito. Meron tayong gagawin. Sa verse 3, ang pamanhik po ni Pablo, kaya nga ang pamanhik ni Pablo, sorry. Binigyan diin po ni Pablo na walang puwang ang pagmamataas. Dahil may devotion ka, nagdesisyon ka ng tama, magbabago ka na sa sarili mo, iibahin mo na yung way mo, ibahin mo na paraan mo sa buhay, nagbago na ang isip mo, binigyan diin ni Pablo na kinakailangan dahil sa habag po ng Diyos, ito ang magiging response natin. At sinabi rin dapat kilanin na ang bawat Kristiyano ay namumuhay na may paglilingkod sa Diyos, nagmamahal sa kapwa, di ba? Namumuhay na may katapatan, nagpapahalaga sa kapakanan ng iba, hindi yung makasarili. Aalisin na ang pagiging makasarili. Dahil dapat isipin na ang bawat tumanggap sa Panginoong Hesus bilang bahagi ng kanyang katawan ay may kani-kaniyang kaloob. Naniniwala po ba kayo doon? Naniniwala po ba kayo doon? Wala, hindi ata kayo naniniwala. Bawat isa, binigyan ng kaloob. Kahit nga sa buhay, sa katawan natin, sabi nga yung nunal, merong tungkulin. Diba? May tungkuling gagawin sa kanyang katawan. Yun din po ang nais ni Pablo. Kaya hinihikayat niya ang mga hintil na Kristiyano na mamuhay, na naglilingkod sa Diyos, nagmamahal sa kapwa. Alisin na yung wala nang itinatangi. Dati meron silang hindi okay ang samahan nila ng utod. At saka ng mga hintil. Dahil sila pinaburan ng Diyos, siyempre, nagsiselos ngayon ang Hudyo. Kaya si Pablo, ipinatuloy ang kanyang pagministeryo. Yun ang layunin niya, para magselos, mangimbulo, magselos ang mga Hudyo. Dahil sa katigasan ng ulo, na sinabi naman na hindi magtatagal yung kanilang pagmamatigas. Hahabagan din sila na Diyos kasi sila yung tunay na anak. Di ba? Kung yung hintil, pinaburan, ay siyempre, mas lalo yung mga original siyempre. So yung mga paalala po ni Pablo, pamanhik ni Pablo, para makita kung paano mamumuhay ang isang Kristiyano. No? At sinabi nga ang kaligtasan ay biyaya at habag ng Diyos. Hindi po ito isang bagay na tinanggap
dahil sa paggawa natin ng mabuti. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sinumang. Kaya dapat sa sarili natin, kilalanin natin, alam na tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo dahil dito sa verse 3, tinatawag tayo para maglingkod. Maglingkod. Sino ang paglilingkuran? Siyempre, yung kapwa natin. Yung alam natin mahihina, yung alam natin na kulang din sa kaalaman, may gagampanang tungkulin sa bahagi ng katawan ni Kristo. Ano po? Doon sa verse 1 po, ang nais ma-develop, godly character. Sa verse 2, ang nais ma-develop, Christian character. Christian identity. Tayo po yun. Di ba? Kinakailangan nakilala ang Panginoon Jesus, kakitaan ng pagbabago. Kakitaan ng pagbabago. At ang verse 3, dahil bahagi tayo ng katawan ni Kristo, si Kristo dumating hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Christ likeness. Handang maglingkod para sa kapakanan ng iba. Ano man ang mangyari, ano man ang ginagawa sa iyo, sige lang, itutuloy mo yan. Yan ang gagampanan nating tungkulin. Christ likeness. Nagtiis siya ng hirap para sa atin. So tayo, kung yung John 3:16, ibinigay ng Diyos sa laki ng pag-ibig niya sa atin, tayo bilang kinahabagan, bilang Kristiyano, 1 John 3:16. Kung tunay ang pag-ibig, ipakita po natin ang ating pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. At hindi kapatid kay Kristo, sa ating kapwa na nangangailangan ng kalinga. Diba? Ito po mga bagay nito, pamanhik ni Pablo sa mga hintil. At ito rin po ang nais ng Panginoong Jesus. Nung minsan naglalakad sila kasi, kasama ang kanyang mga alagad, kasi katangian niya ng Panginoon ang mahaba din. Diba? Nakita niya ang daming taong nangangailangan. Kaya kasi may mga karamdaman, lugmok sa kalungkutan. Kaya sinabi niya sa mga alagad, sabihin niyo sa may-ari ng anihan, magpadala ng manggagawa upang mag-ani. Hiniling din niya sa Ama na nawa magpadala ng mga manggagawa katulad natin para maging kabahagi sa gawain ng Panginoon. Hindi lang para sa mga hintil, hindi lang para sa mga Hudyo, para sa atin pong mga Kristiyano. Dapat mag-response po tayo sa habag na ibinigay po sa atin. Magagawa natin. Huwag natin hindi natin, sabihin natin hindi kaya. May devotion tayo. Sa sarili natin, nagdesisyon tayo ng tama, na may pagbabago. Kaya ko yan. Diba? At dahil kasama ko ang Diyos, tutulungan niya ako. Nasa akin ang Panginoon Jesus, susunod ako. Dahil magiging katuangin niya ako sa kanyang mga gawaan. Sabi niya, do your best and God will do the rest. Dakilang Diyos at naming Ama, sa gabi ito, tunay nga po, napakasalamat ang inabot ko sa iyo. Ang mensaheng ito, hindi lang para sa mga hintil, para sa mga Hudyo, para sa amin, bilang mga anak mo, bilang pinahabagan mo, kasama kami, na pinamamanikha ni Pablo. Kaya sa pagkakataong ito, kung sa puso po namin, sa isip po namin, hindi pa kami lubusang nakapaglalaan ng oras para maglingkod sa iyo, ang naglingkod sa kapwa ay naglingkod na rin sa iyo. Hinihiling po namin sa pagkakataong ito na ikaw ang kumilos sa aming buhay bilang kinahabagan mo upang kami maging kagamit-gamit bilang pagtugon namin sa kabutihan, sa habag na ibinigay mo po sa amin. Kaya umaasa po kami na sa gantong pagkakataon, gagamitin po kami lalo sa panahon ito. Maraming lugmok sa kalungkutan, maraming may karamdaman, maraming makasalanan pa na nakukulang ng mga salita mo. Hinihiling po namin na magamit kami ang bawat isa na magre-response na tumugon sa Diyos. Kaya ngayong gabi, nagbabalik po kami ng papuri, nagbabalik ng pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtang anak na si Jesus. Amen. Pwede mo kumanta?
Kailan pa? Ito ang speaker na kumakanta pa, di ba? Saka alam mo kayo. Maya ko. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa kanya na nagbigay sa'yo buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyan kung wala ng pagkakataon at hina ang lahat. At kung ang araw mo'y lumipas na, magawa mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Maraming salamat po. Salamat po sa mabiyayang mensahe. At may ano pa po, may special number. Okay, tayo po ay maghahandog. Tayo pong lahat ay tumayo. Makakaupo na po ang kapatid. Ayan, darako po tayo sa sharing time. Sino pa yung magpapakatao? Totoo na pala na may face to face. Oo, no, medyo nanibago ako, pero na-miss ko rin. Na-miss ko rin si Caro sa kanyang mga wala. Siyempre, buhay sa alaala natin. Masaya na si Caro sa ngayon sa piling ng Panginoon. Sabihin nga natin mga kapatid, salamat Panginoon. Alam nyo, naniniwala ako na iningatan tayo ng Panginoon. No? Doon sa nagdaang dalawang bagyo, yung bagyong Rolly at ngayon yung nanalasang Ulysses na nakikita natin sa pahayagan na talagang devastating yung ibang lugar. Pero naniniwala ako na ibabangon ng Diyos yung mga taong naroon. Meron lamang aral na itinuturo sa atin ang Panginoon sa mga bagay na ito. Kaya salamat Lord kasi talagang ako, kampante ko kagabi, no? Malakas ang bayo ng hangin at nararamdaman kong bumabayo sa likod ng dingding namin. Kasi medyo umuuga ng konti, ano? Ganyan ang pakiramdam ko. At tapos ay humahagod sa bubong, katulad din ng naranasan nyo. Kaya lang naman ako hindi makatulog, ang ingay. Kasi hindi ako sanay matulog ng maingay. Talagang gusto ko talaga ay tahimik na lugar.
Pero ganun pa man, kasama ng pagpupuyat ay ang pagbabantay kung ano man ang mangyari, dahil tinuturo rin naman ng Panginoon na maging handa sa lahat ng bagay, no? Kasama sa buhay natin yon. Pero nandun ang pag-iingat ng Diyos. Kung titignan nyo, hindi pa kasi ako nakakalabas sa sa lugar. Pero naniniwala ako na wala naman masyadong reklamo. Maliban sa natumbang mga paso. Wala naman yata ako nakitang puno. May puno po bang nabuwal? Oh, wala, no? Punong duwa to. Kay Kuya Don? Kay Kuya Don? Kay Kuya Don? Oh, anyway, dahil katangkaran siguro ng duhat, hanggang hababayuhin siya na Pero ganun pa man, ang pag-iingat ng Diyos ay nasa atin, Purihin ng Diyos. Kami dapat mangambal dahil kami ni Annabel, ang aming lugar ay mag-iinit na poste, nag-i-spark pa. Pero yung pag-iingat ng Diyos ay naroon. So, nagpapasalamat tayo. Sabi ko nga, nung umakyat ako sa bubong, noong bago dumating ang bagyong Rolly, repair. Tinignan ko naman, maganda naman. Medyo matibay ba, no? Kaya pang lumaban. Pero tinali yung dapat itali. Nagpintura kung anong dapat pinturahan para Pero higit doon, sabi ko, Panginoon, pwedeng matibag to ng bagyo kung malakas talaga yung signal number 5 na Rolly. Pero kung hahawakan mo yung bahay namin, iiwanan ko to, uwi ako ng Cavite, payapa. Sa biyaya ng Panginoon, umuwi kami. Lumiis naman yung bagyo, no? Kaya at nasubukan nga sa bagyong Ulysses. Pero ang pag-iingat ng Diyos ay naroon. At i-claim natin yon, mga kapatid. Kasi hindi natin kontrolado yung pwedeng mangyari at wala nakakalam ng pwedeng mangyari bukas. Binigyan tayo ng Diyos ng kahandaan, pero yung pagtitiwala, higit na mahalaga. Iiramin ko yung sinabi ni Ate Vicky, do your best and God will do the rest. Sabihin, alam naman ng Diyos na ito lang yung kakayanan mo Pero pinakamalaki doon, yung pagtitiwala at pananampalataya, yun yung kahawakan ng Diyos. Itong anak ko na to, nagtitiwala sa akin, sa kabila ng kahinaan niya. Hindi kita bababayaan. At yun ang natamasa na atin. So, ipanalangin natin, yung mga nasalanta, hihingi ng tulong yun, definitely, no? Ganun pwedeng itulong. Ikalawa, madaling makabangon. No, naniniwala naman ako na sila ay tutulungan ng Diyos at nananampalataya rin naman. No, wala rin namang pag-asa na bukang bibig nila kundi ang Panginoon. Tulad din natin. Wala tayong bukang bibig kundi ang Panginoon. Hingi lang rin po ako ng panalangin. Medyo talaga nagkakaedad na. Na medyo yung aking blood sugar, hindi ko alam, no? Kailangan kong konsulta sa Sabado sa doktor. Madalas na po ako inaatake ngayon ng pagka sumumpong po yung konting gutom, ang kasunod po nun, pagpapawisan na po ako ng malamig na malamig. So talagang tagatakbo yan, na wala pa akong ginagawang iba, kundi yun lang mararamdaman ko. Pagpawis po niyan, uupo na po ako sa isang tabi at hinang-hina na po ako. Ang gagawin ko po, sasabihin ko sa mga anak ko, anak, ikuha mo ako ng pagkain nyo. Kailangan kong maglaman ng pagkain sa aking tiyan para lamang makabalik yung lakas at tumigil yung pagpapawis. So, hindi po ito nangyayari isang beses ang buwan lang, kundi kapag nakalimutan kong kumain po sa tamang oras, aatake po ito. Dati naman po, kahit nalilipasan ako ng gutom, o kaya ay natitiis ko kasi nagda-diet ako Hindi naman po yun ako sinusungkong ng ganun. Pero ngayon po, mas madalas siya kasi nanginginig po siya. Nanginginig. So, kailangan ko pong kinaaral ko po kasi kung ako pa ay type 1 or type 2 sa diabetes, hindi ko alam, pero sabi ko nga, kailangan ko kumonsulta sa doktor. Tapos may epekto din sa akin yung gamot na iniinom ko Kaya, so, baka hindi ako hiyang, kailangan na magpalit. So, isama niyo po ako sa panalangin, mga kapatid. Ang aking kahilingan lang talaga ay, sabi nila, kapag may diabetes, hanggang dulo ng bahagi ng buhay mo, dala mo na siya. Kasi sabi ng doktor ko, Dok, pag ko ba naibalik ko yung sa normal, yung aking blood sugar, ay pwede na po ba akong tumigil sa paggagamot?
Sabi ng eksperto, hindi na, sir. Kasi kaya yan gabalik sa normal kasi may maintenance ka. Kapag inalis mo yan, tataas uli siya, no? Sabi niya gano'n. Itong aking left foot ay madalas nang nangangati. Hindi naman ako makapagtanong doon kay Kuya Arnel kasi diabetic person din yon. Yung pangingitim ng kanyang binti ay kung yung cause is diabetes. So nangangati na siya, no? May time to na isang beses ang araw lang naman po, kakati talaga yan. Tapos tinitignan ko yung balat kung ningitim na siya. So siyempre, kailangan kung maaga ay maaga pa na. Kaya po nagbabike ako eh. Doon may pamasahe naman tayo, kailangan kong magbike kasi yun po ang sabi ng doktor, wag kang mawawalan ng exercise. At kung kaya mo magbike at kung kaya mo mag-gym, mahirap yung gym eh. Hindi po mahirap talaga yun. Masakit sa katawan. Gawin mo yun, sabi nga. Sabi ko, magbabike na lang ako, Dok. Kahit everyday, kaya pag pumapasok po ako, mula Tunasan hanggang Sukat, binabike ko po talaga. Para lamang po yun ang purpose ko na ako ay magkaroon ng exercise. So mga kapatid, ako po yung humihingi ng panalangin sa inyo na yung pong klase ng... Actually, mas nakakatakot to kaysa sa COVID eh. No? Yung COVID, mag-iingat ka lang eh. Palakasin mo lang katawan mo. Kasama ng iyong panalangin. Sure ball yun eh. Eto, hirap. Kasi alam nyo, ngayon naranasan ko, laging nagugutom. Hindi ko naman ito nararanasan dati. Kaya ko pong kumain ng alas 10 lang ng umaga at uulitin ko po siya ng alas 6 ng gabi. Pero this time hindi po. Hindi ko po siya makontrol. Talagang nararamdaman ko nagugutom po ako. Kaya minsan may mauna akong candy, may asukal ako sa bulsa. Hindi ko alam kung sabi ko sa mga anak ko, nag-blood sugar ko, nag-low level. Bigyan mo ako ng pagkain. Pero pag nakakain po talaga ako, nagiging normal na po yung pakiramdam ko. So mahirap po siya. Mahirap siya na klase ng sakit. Pero ganoon pa man, tayo ay nasa Panginoon, wala tayong dapat ipag-alala. Ang kahilingan ko lang lagi kay Lord. Lord, maliliit pa anak ko eh. Normal na kahilingan ng mga magulang. Loobin mo po, Panginoon, na ako'y mabuhay pa ng naaayon dun sa pagpapalaki ko doon sa mga bata. Lagi naman po yun ang aking kahilingan. Kaya mga kapatid, sama niyo po ako sa panalangin. Sino pa po yung nais mong share? Sige, ako na lang ulit. Yung sabi ko nga kanina, nantok ako kasi hindi nga po ako nakatulog kagabi, halos. Yung kumakalampag na bubong amin po, napagkaingay. Kasi po, lahat kayo nagpagawa ng bubong sa amin na walang makaakyat dun sa sobrang taas. Tarik. Gusto ko ipagawa. Walang magtangkang po sumampasan. Saan kami sasampa, saan kami aakyat. Wala. Kasi dati sumasampa dito sa biyenan ko eh. Ano na rin, sabi ng Balaing Boyet, hindi na kaya. Bibigay daw yung aakyatan doon. Sabi ko, paano na kaya? Naisip ko yung ano ni Kia Tanch, yung nagtanggal ng tangke. Sabi ko, baka yung mga stuntman, yung paggawa ng bubong. Kaya kanina umaga, nung pagdating nga po ng aking manugang na si Ralph, ninausapan namin yung bubong. Alam ba, hindi ako pinatulog ng bubong. Pero, yung kinakusap kong Panginoon, lahat ng praise song, kinanta ko na. Sabi ko, wala na akong maikanta. Ano ba kakantahin ko? Lord, bahala ka na, natutulog. Patulogin niyo ako. Antok na antok ako. Kinakalampag naman ako ng bubong. Talagang sobrang lakas. Yung hangin po, gaganon. Tapos parang sinasampan yung bubong na. Kuya Ricky, bubong ko. Aminado pa ako, bubong ko na. Yung nakalampag, sa amin po yun.
Oh, sabi ko, Pastor. Bato yung buong nyo ate ah. Kaya, Kaya may sa taas ako, meron sa taas mo yung pintuan lang yung sa ano mo, bote mo. apa. Ano yung makakalaman? Isa lang po yung bubong na yun, kasi sementado na po yung pinakaano eh. Yung makakalampag. Yun po yung kumakalampag yung nag-iisa na yun. Pintuan, oo. Sabi namin, Lord, sabi ko, nung pray ko, Panginoon, antok na itong bubong na ito, pahintuin niyo na. Sabi ko, pahintuin niyo po yung hangin. Sabi ko, kahit magpaulan na lang ho kayo yung hangin po, pakiusap, gumana na yung prayer ko, gano'n yung prayer ko, Pastor. Sabi, talagang, sabi, biglang, parang tumahimik, nakatulog po ako. Salamat pala, salamat, sabi ko, kahit pa paano pinatulog ako ng Lord talaga. Tapos nakita ko, ulan na lang siya ng ulan. Sabi ko kasi umulan ka na lang, huwag na lang hangin eh. So talagang bibigay na yung bubong eh, parang ano na eh. Yung ready to ano na ako, Pastor, nakalas na. Sabi ko, Lord, parang sabi ko, huwag naman po, paabutin niyo ng umaga para maipagawa pa ho. Kaso wala namang gagawa daw kasi nga, nahanap ko pa ho yung stuntman. Kaya hanapin pa namin. Yun po yung kanina po, bumunta na nga ako kay Ninang Luz at sabi ko nga, Papa, ako ng bubong, bibili na kami. Pagawa mo na ate. Ayun nga po. Talagang may difference yung makakalampag. Oo, yun nga po eh. Kaya purihin po ang Panginoon. Salamat talaga sa Panginoon at mabot pa ko ng umaga yung bubong na nagkalakulan. Pero thank you talaga sa Lord. Napakabuti niya. Purihin po ang Diyos. Good evening po. Ano po? Magpapasalamat lang po ako sa Panginoon. Dito kasi po nung ito pong nagdaang 7 months. Bago po yung sa Baguio. 3 o'clock na rin po ako nakatulog sa Baguio. Pero ang lakas po kasi yung CR po kasi namin, kahoy po yung gilid. Tumukulat po siya. Umubunga ka siyang ganun po sa ano po. Pero yun lang naman po yung casual thing niya. Yung mga pinakanalungkot po talaga ako, yung mga tanim kong kamatis dun sa taas. Yun po talaga yung pinakanalungkot po ako. Nagyukuan po lahat eh. Dati yung iba ko pong mga tanim. Yun po. Pero po, yun nga po, yung isa po talaga sa pinagpapasamat ko po. Ito pong nagdaang itong 7 months ng quarantine po. Kasi nga po, unemployed po ako, Wala pa, hindi po ako work ng ng 7 months. So po nag-try po ako sa public po kung makakapasok po ako sa public. Lang po, at tsambahan lang kung makakapasok po. Tinry ko lang po makakapasok po ako kasi po para ma-try ko lang po yung talaga pong sa SPED po para later on po makapasok po talaga ako ng SPED po sa school po. Kasi po yun nga po doon po sa school po sa SIM po, meron po ako doon tinuturuan na deaf po. Ayan po. So parang mas lalo po akong kahit di po siya pumapasok, parang ilang buwan po kami din nagmi-meet. Pero pag nagmi-meet kami, okay naman po, kasi nahihirapan nga din po siya sa communication. So tinuturuan ko po siya kung paano mag-communicate po dun kasi po tinuturo lang po niya. Tapos hindi niya ma-express yung sarili niya minsan. Kaya nag-utter lang ng sound. So bali parang kung masalong po ako, parang dapat mag-venture ako ng mas para mas lumawak yung experience ko para dun sa field nga po na tinapos ko. Tapos po, ayun po. Pero po ngayon, yun nga po, hindi ko po talaga ina-expect na bigla po akong tatawagan ng DepEd kasi po, sabi lang po doon maghintay kami, wag po silang kulitin ng po. Tapos pagkatapos po
October 9, nag-birthday pa po ako nung 19 ng October. Tapos po nung October 19 po ng alas 7 ng gabi, ayun po, naglabas po sila ng mga list. Sabi daw po, pumunta na daw po doon sa DO at lalabas at meron na daw po silang appointment. Tapos po, nag-chat po ako doon sa parang sa ano po noon, parang secretary po nila. Tapos po, sabi po, okay na daw po yung appointment ko, punta na daw po ako sa school. Kasi nga po, napunta po ako sa Soldiers po, doon din po ako nag-OJT nung nakaraan po. Bali, wala lang pong opening ng SPED po doon, kaya napunta po ako sa grade 2 po. Pero po, hindi ko po alam kung malakas po yung mga mga kakilala ko po kasi mga teacher po, na kilala ko na po talaga yung mga teacher po doon. Yung baka pag next year po, bigyan po ko ng inclusion. Ayan po. Sa inclusion po. Sabihin po, may mga SPED po kami kasama sa classroom po. Ayan po. So, bali, baka ganun po yung gawin sa akin next year. Pag inclusion po kasi, konti lang yung number. Ngayon, akin po 35. Baka pag nag-inclusion po ako mga 27 na lang, tsaka 29. Kasi po, konti lang po talaga yung population ng school. Bali, parang ma-accommodate talaga yung po. Tapos yun nga po, yung pagpunta ko po doon sa sa Soldiers, bali po, hindi ko po, akala ko po, lang po ako, floating teacher, yung nga lang po pinag-ano namin ni Mama, baka floating teacher lang ako, wala ko nga masyadong intindihin na klase, parang hindi pa ako mabibigyan ng advisory class. Tapos pagpunta po doon, sakto daw po, yung teacher po papalitan ko na lang po yung teacher. Kasi yung teacher po, effectively, lumipat siya ng sa Ilocos po ba yan? Basta po sa bandang north po. Effective po nung October 20 po. Bali, nakalipat na po siya doon sa DepEd po doon sa Ilocos po. Basta po sa bandang north po. Tapos po, naghihintay na lang po siya ng opening po niya doon nung kanyang item. Kaya pagpasok ko po, talagang parang saktong-sakto po. Para sa akin po talaga yung ipapinalit na na slot para sa kanya po. Kaya bigla pong yung pagpasok ko po, akala ko po wala pa po akong advisory class. Meron na po pala. Pag ando na yung yung may klase na po, nag-start na po yung nila. Yun lang po, may sobrang dami po talagang inahabol na kasi kakapa-exam ko pa lang po sa mga bata. Yun nga po, iba po kasi yung grading system nga po ngayon. Yun po, kaya po pagdating po nung ko po doon, sabi ng principal, start na daw po ako. Tapos nung ko po, noon, alas 2 na po ng tanghali, noong October 20 po, ng hapon pala, ng hapon po pala. Galing pa po ako ng DO, sobrang ulan po noon. Parang bagyo din po yun. May bagyo din po. Kababagyo lang din po noon. Tapos ulan na ulan po. Tapos pumila pa po ako ng DO kasi ang haba po ng pila. Tapos pagpunta ko po doon, mga alas 2 po, papapirma lang po ako nung sa principal at babalik ulit sa DO. Pag ko po doon, sabi, start na po ako. Tapos nag-orientation ng konti po. Tapos, ayun po, nagsusort out na po kasi sila ng modules. Tapos bumalik na po ulit ako ng po. At yun na po simula ng aking ng start na po nung bali nakaka 3 weeks na po ako. Binibilang ko po talaga. Nakaka 3 weeks na po ako ng start po. Yun po. Sakto lang po yung yung pressure niya. Sakto lang po. Na po, kasi yun lang po, nahirapan lang po kasi nga po dahil online po yung ibang mga parents hindi po talaga po kasi hindi po namin pinapabalik yung mga modules po sa mga bata. Ang ginagawa lang po, pinipicturean, tas online din po yung check po sa mga bata. Yung iba pong parents, hindi po nakakapagpasa. Kaya po, yun po yung hanapin ko naman po lahat. Mga parents na, na hindi pa po nakakapagpasa. Na po, December 12 po ang cut-off nitong first grading po. Malapit na po
December 12. Kaya yun po yung hahanapin ko. Yun lang po. Tapos po, nung wala po akong trabaho, dami ko po talagang sasabihin. Naipon po. Dami ko pong kwento. Tapos nung wala pa po akong work, ayun po, sobrang nag-provide po ang God sa amin. Kahit po, nasa bahay lang kami. Kasi po si Kyle ay nag-start po ng ng work from home. Kasi Kyle lang po talaga lahat nung nagbabudget sa bahay po. Ang sungit nga po eh. Ang sungit po pala kapag yung bonso yung nagbabudget lang. Ang hirap po. Grabe. Ang hirap po. Pero po, ayun nga po. Kapag parang free siya, sinosobrahan ko po talaga. Sabi ko, sige na, bili ka nito, bili ka niyan. Kaya minsan na-scam ko yung kapatid ko. Kapag minsan, ano siya magbigay sa amin po. Kasi nga po, gusto niya kasi parang meron siyang kapag may kailangan, gusto niya meron siyang ibibigay kapag kaya kapag hindi talaga, pag may pera, sige lang. Ganun po. Ganun po. Kaya po, medyo, siya, talagang budgeted yung po, kasi nga po, siya lang po yung nag-work. So, yun lang po, sobrang nagpapasalamat po ako sa God kasi sobrang timely lahat po ng mga pinagpipray namin, pati po nung niya. Kaya po, sobrang galing ng God at talagang ibibigay niya po yung mga perfect na yung mga bagay na dinidesire natin sa Kanya. Sa perfect timing, sa tamang pagkakataon, na malulubos yung kagalakan natin at yung kagalakan na ibabalik din natin sa Kanya. Yan lang po. Natin muna lahat po ng mga sinalanta ng bagyo. Yun po muna ang pag-pray natin. Sige, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito. Tunay nga po, Ama, na lumalapit kami sa inyo dahil sa yung mga nakaranas po nung bagyo, Panginoon. Sa Quinta pa lang, Panginoon, nandun na yung talagang nasira po yung mga kabuhayan, ng aming mga ibang kapatiran, maging sa Bicol, lalo na, Panginoon, pati ng bagyong Rolly, at kahapon nga po yung bagyong Ulysses, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na Ikaw po ang mag-ingat sa mga kapatiran namin, at patuloy din po, lalo na po, pandemic din po ngayon. Tunay nga po, Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos, na hinihinga ng tulong, na ibigay mo po yung pangangailangan nila, maging pagkain, higit sa lahat, yung pinapangunahin nilang pangangailangan sa ngayon, at yung pangangailangan din po na mga damit o kumot. Kaya kasi medyo malamig na rin po ngayon, Panginoon. Tapos basa pa sila. Ikaw po, Diyos, ang matagpo sa mga kapatiran namin ito. Tulungan mo po sila, Panginoon, na lalo na po yung mga nasasakupan din po sa Bicol region. Ikaw po, Panginoon, yung LGU daw, Panginoon, lahat po ng mga rescue, mga ililigtas nila, O Diyos. Bigyan mo rin po sila ng lakas para matulungan, Panginoon, yung mga dapat iligtas. At higit sa lahat, Panginoon, yung po mga iba pa po na kung saan yung mga nabaha, napakahirap, Panginoon, yung nakababad sa tubig, maaaring magkasakit, Panginoon, ng leptos o kaya dengue, Panginoon. Iligtas mo po sila dun sa mga sakit na yun, O Diyos. Tunay nga po, Ama, na lahat-lahat ng ito, Panginoon, ay sa inyo lamang namin inilalapit, Panginoon. Kita mo ang pangangailangan, kita mo, Panginoon, yung nangyari, Panginoon, sa aming bayan. Ikaw po, Panginoon, ang kung saan ay Ikaw lamang ang aming malalapitan dahil Ikaw ang makapangyarihang Diyos, Panginoon. Salamat, Panginoon, dun din po sa banaming kapatiran na yung mga kamag-anakan nila sa Marikinang, Ate June, Panginoon. Ikaw rin po, Panginoon, magpahupa ng mga baha, Panginoon.
para maging ayos na po yung kanilang kalagayan. Salamat din po dahil ang kapatid na Raquel ay nag-text kanina na kung saan, Panginoon, humupa na daw po yung sa loob ng bahay ng kanyang anak. At patuloy na ingatan mo po lahat ng aming mga kapatiran, mga kamag-anakan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na aming hinihinga ng tulong higit sa lahat. Purihin ka, pinasasalamatan ka namin. Kahit ano mangyari sa amin ay wala kaming ibang lalapitan kundi ikaw lamang, O Diyos. Maraming salamat po sa pagdinig mo sa aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dakilang Diyos at aming Ama, muli sa oras nito, lumalapit po kami sa iyo. Tinataas po namin sa panalangin ng mga kapatid namin na may mga karamdaman. Especially si Kuya Ricky, may sign ng diabetes. Ikaw po ang magturo sa kanya mga nararapat gawin. Kasi minsan nananangan sa mga sariling kakayahan, minsan hindi pinapansin ang mga nararamdaman. Ama, sa pagkakataong ito, inilulug po namin sa panalangin. Bigyan mo siya ng karunungang tanging siya nagmumula, at matuto na rin po siyang magdisiplina sa kanyang sarili. At kung ano man po mga gamot ang kailangan, tulungan mo po na ma-provide yun. Ama, sa oras din ito, tinataas sa panalangin ng aking asawa na mayroon din po siyang diabetes. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung magkapasalamat ko ang bagay na yon, pero magandang pangyayari dahil awa po naman ng Diyos. Salamat po sa biyayang tinanggap na at gawin din po ang mga gamot na ginagamit, bagamat may kamahalan, salamat po na ipoprovide po ito. At nakita ko rin po ang atensyon ng aking mga anak sa pag-asikaso sa kanya. Siyempre, gayon din po ako. Salamat po sa kaisipang ibinibigay mo rin po sa akin. Talagang kinakailangan talaga nila ay pansin, pag-aalaga, pag-aaruga, pag-unawa. Salamat sa mga salita mo na naririnig ko sa iyo. Sa kanila pala na ginagawa ko. Kaya sana ang pagkatyaga ilagay mo po sa puso ko upang patuloy ko siyang alagaan sa kanyang sitwasyon. Gayun din po ang mga kapatid namin na may karamdaman, hindi man po namin alam kung sino-sino sila. Itinasas po namin sila sa panalangin kung ano po ang kanilang mga pangailangan sa kanilang pag-maintenance. Hinihiling po namin na i-provide mo po. At higit sa lahat, magtiwala sa iyo na ikaw ang dakilang manggagamot. Kaya muli ngayong gabi, salamat po sa panahon ito. Tinataas po namin sa panalangin ang lahat na may mga karamdaman. Ikaw ang dakilang manggagamot, abutin mo po sila. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Sinasabi po namin, Panginoon, palangin si Katrina na nagahanda ng inyong pagkakoy. Kaya ka rin yung mag-offer sa kanyang gravestone. Wala rin na inaarap ay mga preparasyon ng patulungan ka to provide for their needs ng Jesuit Hospital. Salamat po sa pagkakataon na malipat na upang pumunta ng mga operasyon na patulungan ito. Wala yung mga doktor na out sa kanya, yung mag-i-split sa mga doktor na kanyang ginawa o Diyos. Nawa po po ay nakakilaki para madali pa mo na yung mag-iwakan ng mga mula ng dalangin si Kaede, hindi nakalakasan at balik ng kanyang mabuting pagsusulat ng dalangin para sa kayo. Panginoon Diyos, ang mga pangyayon sa lahat, inyong pangalas ng Panginoon, oras nito.
akin po nila sa iyo, Panginoon, aking mga magawa, pastor ng iglesia nito, pastor, Panginoon, sa mga Saturday purpose, sa kanilang mga pupuling, Panginoon, sa kanilang mga lugar, sa kanilang dedikasyon, Panginoon, sa kanila, ng panganib, ng pandemya, yung mga patuloy po sila ng ginagamit, patuloy sila ng papagamit. Patuloy na natin mo ang kanilang buhay, kanilang sila ng katawan, sila ng Panginoon, ang mga sugat, Panginoon, tuloy po ang kanilang mga pamilya, ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon, kayo po ang magtubay, Panginoon, at patuloy po, Panginoon, sila, Panginoon, ay mawag, Panginoon, ang sugat, kawal, Panginoon. Palagi po, bawat isa sa kanila, ang dalangin sa pangalan ng Panginoon Diyos. Amen. Patuloy, Panginoon, aming paglamat sa iyo sa pagdito. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa mga nakaraang bagyo. Salamat, Panginoon, na bagamat meron po kami mga kapatiran, mga kaminggawa na naapektuhan sa Bicol, sa Marinduque, at ibang mga lugar sa Southern Tagalog. Po, Panginoon, patuloy na umagapay sa kanila at patuloy mong gamitin ng mga churches na hindi naman na pinsala na makagawa rin ng mga pamarami pang makapagpaabot ng tulong sa bawat isa sa kanila. Salamat din, Panginoon, sa kongregasyon ito na patuloy mong ginagamit ng daloy ng pagpapala para sa iba. Ang aming dalangin, Panginoon, patuloy mong pagyamanin ang aming pag-ibigan sa isa't isa bilang magkakapatid at patuloy na lumawak pa ang gawain mo sa mga misyon ng iglesia ito at mayroon pa mga dapat na asistihan sa aming kapaligiran. Tulungan mo na bawat isa sa aming Panginoon ay maging handa na gumanap na ang mga magagawa ay nga po sa mga kaloob na ibigay mo sa bawat isa sa amin. Alam po namin na walang sino sa amin sa gabi ito na lalabas sa bahay-sambang ito na hindi mo pinagpala. Sa halip, Panginoon, taglayin po namin ang mabuting kalooban na nagmumula sa iyo, ang patuloy na pag-iingat sa aming mga kalusugan at pagpuprovide po ng lahat ng aming mga pangangailangan. Sa iyo po ang kapurihan, ang karangalan, sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Anak na mahal, at ang Espiritu Banal na ang tanan, mga nilalang. Tanggapin natin ang masaganang pagpapala ng ating Diyos sa masalangit. Patuloy natin pamuhay ang pag-ibig natin Panginoon sa Kristo. Taglayin natin ang kapangyarihan ba ng Espiritu at sundin ang kanyang patnubay sa araw-araw, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Ay, may nakaprogram sa atin. Ako sa Sunday, Ay, wag po muna kayong umuwi. Birthday po ni Nanay, ni Ate Y po. Meron pong konting salo-salo po tayo. Tayo po muna.